Kapag nasa tuktokan ng Mount Samat, ang una mong mapapansin ay ang nakakamanghang tanawin. Mula rito, matatanaw ang mga kabundukan, iba't ibang bayan ng Bataan, at ang malawak na karagatan ng Manila Bay. Ngunit, lingid sa kaalaman ng marami, ang bundok na ito ay naging saksi sa isa sa pinakamahalagang kabanata ng kasaysayan ng Pilipinas. Noong December 8, 1941, ilang oras matapos ang pag-atake ng Japan sa Pearl Harbor, sinimulan din ng imperial ng hukbong Hapon ang kanilang opensiba sa Pilipinas. Habang mabilis na sumusulong ang mga puwersang Hapones sa Luzon, ipinatupad ng pinagsamang hukbong Pilipino at Amerikano ang planadong pag-atras patungo sa tangway ng Bataan. Pinili nila ang Bataan bilang huling malaking depensang lugar sa Luzon dahil sa heograpiya nitong napapalibutan ng dagat sa tatlong panig at mas madaling depensahan laban sa kalaban. Sa iba't ibang bahagi ng tangway ng Bataan, nagtayo ang mga sundalo ng mga kampo at linya ng depensa. Isa sa pinakamahalagang estratehikong lokasyon ay ang Mount Samat. Bakit nga ba strategic na lokasyon ang Mount Samat? Ito ay dahil sa mataas nitong lokasyon. Nagsisilbi itong mahusay na observation point kung saan madaling mamataan ang galaw ng kalaban. Napapalibutan din ito ng makakapal na kabubatan na nagsisilbing natural na taguan ng mga sundalo, habang ang matatarik nitong dalisdis ay nagbibigay ng dagdag na depensa laban sa pagsulong ng hukbong Hapones. Sa loob ng halos 3 buwan, mula Enero hanggang Abril 1942, naganap sa Bataan ang isa sa pinakamahabang depensang militar sa kasaysayan ng Pilipinas. Mahigit 70,000 sundalong Pilipino at Amerikano ang patuloy na lumalaban sa kabila ng matinding kakulangan sa pagkain, bala, gamot at iba pang supply. Marami ang nagkasakit ng malaria at dysentery, habang iba ay namatay sa gutom at matinding pagkapagod. Gayunpaman, nagpatuloy sila sa paglaban para sa bayan. Noong April 9, 1942, nagsimula ang isa sa pinakamadilim na kabanata ng kasaysayan ng bansa. Tuluyang bumagsak ang Bataan matapos ang pagsuko ng humigit kumulang 76,000 na sundalong Pilipino at Amerikano. Sa pilitan silang pinalakad ng humigit kumulang 120 kilometers mula Maribeles, Bataan hanggang Camp O'Donnell sa Capas, Tarlac. Sa ilalim ng matinding init, gutom, uhaw at pagmamulupit ng mga sundalong Hapones, libo-libo ang nasawi sa daan. Ang trahedyang ito ay nakilala bilang Bataan Death March, isa sa pinakamalupit na forced marches sa kasaysayan ng ikalawang digmaang pangdaigdig. Bilang pagpupugay sa kabayanihan ng mga lumaban sa Battle of Bataan, itinayo sa tuktok ng Mount Samat ang dambana ng Kagitingan. Sinimula ng konstruksyon nito noong 1966 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At noong April 9, 1970, formal itong pinasinayaan at binuksan sa publiko bilang pambansang alaala ng katapangan at sakripisyo ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo. Magandang hapon sa inyo, Dreamers. Welcome back sa ating channel. Andito tayo ngayon sa Pilar, Bataan, sa mismong paanan ng Mount Samat. And for today's adventure, pupunta tayo doon. Let's go! Mula sa signage na to ay magmumotor tayo ng 10 minuto paakyat sa mismong shrine. Sementadong kalsada, preskong hangin at lunti ang kapaligiran ng ating madadaanan paakyat. Welcome sa Mount Samat. At tara, explore na natin yung loob na ito. Sa ating pagpasok sa shrine ay sasalubungin na tayo ng guard sa gate at dito magbabayad tayo ng 75 pesos na entrance fee. Bibigyan tayo ng stub at pupunta tayo sa office nila para sa brief orientation tungkol sa mga pwede at bawal gawin sa loob ng shrine. Matapos nito, ay tatatakan tayo sa ating kamay katunayan na nagbayad at na-orient na tayo. Then, pwede na tayong mamasyal. Sa paglalakad natin dito, ang unang bubungad sa atin ay ang higanting cross. Sa kanang parte ng kalsada, dito mag-uumpisa ang daan paakyat. Malamig, maaliwalas ang paligid at sementado din paakyat.
Mas minadali para sa mga turista na bumibisita dito. Sa pagpapatuloy ng paglalakad natin dito ay may makikita tayong isang hilera ng mga silid. At dito natin matatagpuan ang ilang mga armas na ginamit noong ikalawang digmaang pandaigdig. Babaybayin pa natin ang kalsada paakyat at dito natin makikita ang isang view deck kung saan may overlooking view ng Kapatagan at Manila Bay. May ilang lumang armas din na nakapwesto dito. Dreamers, ito na yung pinakamalapit natin na pwedeng mapuntahan tong malaking cross. Dahil kung mapapansin ninyo, under construction siya. Maraming nagawa ngayon doon. Kaya delikado pumunta doon dahil baka may mga bumagsak na debris ng mga bakal. Pababa na tayo dito para puntahan ang iba pang parte ng shrine. Kapag nakita mo ng puting gusaling ito ay may daanan sa gilid. At makikita natin dito ang isang open field. At dito, matatanaw na natin ang memorial colonnade. At may overlooking view din sa parting ito. Kapansin-pansin ang disenyo ng gusaling ito na parang hango sa pelikula sa ibang bansa. Dreamers, andito na tayo sa baba ng Higanting Cross. Ito yung pinakamalaking cross na nakita ko sa buong buhay ko. Sa taas na umaabot sa mahigit 300 feet at may wingspan na 98 feet, isa ito sa pinakamalaking cross sa buong mundo. Marami sa atin ang nag-aakala na ang Higanting Cross lang ang simbolo ng dambana ng Kagitingan. Pero ang totoo, ang buong shrine ang mismong dambana ng Kagitingan. Sa pagpasok natin sa loob ng colonnade, ang bubungad sa atin ay ang stained glass murals at ang Altar of Valor na talaga namang ang lakas ng dating. Sa magkabilang pader ng gusali ay may mga scriptures na mga nangyari sa Battle of Bataan. Nandito rin ang mapa kung saan nakapwesto ang hukbong Pilipino at Amerikano laban sa hukbong Hapon noong digmaan. Sa ilalim ng gusaling ito ay may museum na naglalaman ng mga larawan, armas at mga kagamitan noong digmaan. Ayon sa mga nakausap natin, hinihintay pa ang advice ng LGU para buksan itong muli. Sa parteng likod naman ng gusali ay may hagdan paakyat sa Memorial Cross na sa ngayon ay sirado. Sa harap ng Memorial Colonnade ay may hagdan pababa. Kapag binaybay natin ito, makikita natin sa magkabilang side ay isang malaking kanyon at sa kabila naman ay baril at lumang bombshell. Pagkatapos natin libutin ang buong shrine ay nagtungo na tayo sa susunod nating destinasyon. Mula dito ay magmumotor tayo ng 20 minutes. Dreamers, nandito na tayo sa jump off point ng Donsulan Falls. Kaya tara, puntahan na natin siya. Nagbabadya yung langit. Kaya pala ito, maluwag yung parking space nila rito. Akala ko dito ay malayo pa ang ating lalakarin. Pero mula sa parking, 2 minutes lang at mararating na natin ang kanilang tourism's office. At dito magre-register tayo at magbabayad ng 60 pesos na entrance fee. Mula sa kanilang opisina ay matatanaw na natin ang falls. Halos masolo natin ito. Sa paanan ng Mount Samat, sa bandang likod na bahagi, matatagpuan ang Donsulan Falls. May malinaw at malinis na tubig. Perfect pang side trip galing Mount Samat.
Hindi na tayo maliligo dito dahil mag-aalas 5 na nang dumating tayo. At pagsapit ng alas 5 ay isasarado na ang gate papunta sa falls. Nag-relax na lang tayo saglit at in-appreciate ang katahimikan at ganda ng lugar.